Makakasuhan ba ni Liza Araneta Marcos si Cathy Binag dito mga kababayan? Malamang hindi na naman dahil kung inyong matatandaan, si Cathy Binag mismo ang nagbulgar dati mga kababayan na inalok siya ng polvoron ni Liza Araneta. Oh, wala man lang kinaso mga kababayan, hindi nga binalita. At ngayon mga kababayan, may isa na namang pasabog si Cathy Binag. Sinabi niya na sa kanyang reliable source mga kababayan na talagang na-detain si Liza Araneta Marcos. At alam pa daw ito ni Amy Marcos mga kababayan. Oh, sige, Admiral, kasuhan mo si Cathy Binag kung hindi ito totoo. Malamang sa malamang, hindi na naman siya makakasuhan ni Lam mga kababayan, di sa Araneta Marcos. Baka si Amy pwede pa. Kung hindi ito totoo Pero subalit na tapat, siguradong mga kababayan si Cathy Binag na alam ni Amy na na-detain daw di umano si Liza Araneta Marcos sa Amerika dati. Panoorin niyo po Pero babalik ako kay Senator Amy. Yon! Okay? Amy? Ano ba talaga Amy? Double talk ka na naman ba, Amy? Kasi, meron akong napaka-legit na, ang tawag dito, na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin, na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Sinabi niya ito mga kababayan sa kanilang broadcast sa SMNI. Matibay na ebidensya mga kababayan kung nagsisinungaling si Cathy Binag, pwede niya itong ikakulong. Kaya ang hamon natin, kung hindi ito totoo, Liza Araneta, kasuhan mo si Cathy Binag ng magkaalaman. Takot sila mga kababayan kay Cathy Binag Mayroong USB. You want some? Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. Hindi chismis mga kababayan. So, Hindi, naalala niyo may video yan yeah. Di ba may video yan na kausap niya si Vice President? Na sinasabi niya. Oo, may pinakita siya mga kababayan sa cellphone mga kababayan, ebidensya niya. A certain person mga kababayan na nagsabi niyan. Hindi niya mapapakita sa publiko dahil source niya yan mga kababayan. Pero yun ang sinabi, alam ni Amy Marcos na na-detain si Lam sa Amerika. Oo. Di ba sinabi totoo? Di ba? Ayan. Ayan, secret na. Mayroon bang video? Ewan na natin mga kababayan kung mayroon ba talagang video na sinabi ni Amy na alam niya. Sabi ni Banat Bay meron daw. Pero yung pagkakaalam natin yung video mga kababayan, yung sabi ni Amy, yung dumudugo ang ilong. Tapos pinupunasan lang, tapos continuous lang ang kanilang kain. Pero yung about sa detain, blanco tayo doon, pahingi naman ng link ng video. Meron sinabi, may video yan. Hanapin nyo yung video na yon na kung saan may sinasabi si Senator Amy kay VP Sara Duterte na na-detain. Ewan na natin meron ba? Share naman, Banat Bay. I-post mo, Banat Bay. Anyway, video naman kaya yun ni Amy. So, Senator Amy, wag naman puro daldal. Sa akin, walang... Puro daldal si Amy Marcos, mga kababayan. Alam naman pala ni Amy mga kababayan, tapos bakit hindi niya sasabihin? Kung alam ni Amy mga kababayan, dapat banggitin na niya. Dahil siya ang mas credible mga kababayan, mas paniniwalaan siya dahil kampo nga siya ng mga Marcos, di ba? Amy Marcos. At bakit Amy, hindi mo pa rin ma-confirm or deny na judik si BBM ba talaga? Samantalang si Sara Duterte, publicly, openly, inanunsyo na mga kababayan na mayroon tayong addict na presidente. Yan ang sinabi ni VP Sara doon sa The Hague, Netherlands. Si Amy, kung tatanungin mga kababayan, ang sabi, wala akong ebidensya. Hindi ko alam. Hindi nga ba alam nagsisinungaling lang mga kababayan na hindi niya alam? Ewan lang natin. Pero, sino bang papaniwalaan natin mga kababayan? Si VP Sara na sinabing mayroon tayong addict na presidente? Sa Tatay Digong na nagsabing mayroon tayong presidenteng bangag? O si Amy, ang sabi niya hindi ko alam. Hindi nga ba alam? Kwenta itong ipapasang bill ni Amy Marcos kasi wala nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang pinakamagagawa mo na lang ngayon, Amy Marcos, tumulong ka na mapauwi.
Parang itong kay Aimee, mga kababayan, no? Mga panawagan na kaya namang gawin ng ordinaryong sambayanan. Yung existing na panawagan ng mga tao, mga kababayan, na hindi na kailangan na maging senador. Mas maganda pa yung panukala ni Marcoleta, mga kababayan. I-review nyo. Mayroong parallel na resolution si Marcoleta na mas maganda, mga kababayan, kaysa dyan kay Aimee. Si President Duterte, kasi tulad ng sinabi mo, we will bring PRRD home. So, it's your time. It's your time to shine and fulfill what you... Nasaan na yan, Aimee? Na, sabi mo, iuuwi natin si Tatay Digong Duterte. Umuwi ka na. Ilang beses na nagpunta dyan, mga kababayan, hindi pa rin nadala si Tatay Digong. You have promised, no? Na pauuwiin nga si Pangulong Duterte. Ang total, wala namang ibang may kasalanan or wala namang ibang may gawa niyan kundi ang kapatid mo. So itong gagawin niyang illegal or gagawin niyang krimen ng extraordinary rendition, bawal naman talaga sa Pilipinas yan. Bawal sa Pilipinas yan, mga kapatid. So hindi na kailangan. Alam naman natin, kaya nga tinawag ni BP Sara na dinukot yung kanyang tatay kasi illegal ang extraordinary rendition sa Pilipinas. So, no need to. Kasi kung, halimbawa, may pasayan, mga partners, hindi naman papakinabangan ni PRRD yan eh. Si PRRD nakakulong na ngayon. So, halimbawa, mapasa yung bill na yan, ang makikinabang... Oo nga, mga kababayan, no? Ang tawag pa ni Aimee sa kanyang bill, Rodrigo Duterte Bill. Paano mo maibabalik dyan si PRRD? Pero anyway, mga kababayan, ituloy pa rin yan. Pero hindi tayo naniniwala na pipirmahan yan ni Ngagba. Siya nga ang nagpadukot. Tapos pipirmahan niya, para na rin niyang inamin na mali ang ginawa ko. So walang patutunguhan niyang bill ni Aimee, mga kababayan, sa ngayon. Antayin natin na maging presidente si Sara. Diyan yan, pipirmahan niya. Diyan, yung mga future leaders na uupo, presidente. Ang mapoprotektahan yan, si BBM. Ipapasaya ni BBM siguro, mga kababayan, bago siya bababa sa pwesto dahil siya naman ang ipapatapon sa ICC pagka ganun. Senador, Vice President, silang maupo dyan. Parang, ang nakikita ko nga dito parang sa tingin ng mga tao, si Aimee Marcos ay kumakampi sa mga Duterte. Pero at the same time, duda. Wala talaga tayong tiwala dyan kay Aimee, mga kababayan. Sorry. Sorry na lang. Ewan lang nga natin kung si Sara bakit nagtitiwala pa rin kay Aimee. Sumasakay lang ba sa mga, mga kababayan? Itong si Sara. Mayroon ba siyang sariling plano? Keep your enemies closer. Pero, pagdating dito mas nakaka-benefit si Aimee, mga kababayan, sa paglapit niya kay Sara kaysa si Sara nakaka-benefit kay Aimee. Dahil si Aimee nga, mga kababayan, hindi nga yan siguro mananalo kung hindi inendorso ni VP Sara Duterte. Samantalang si Sara, mga kababayan, mayroon mang Aimee wala. Solid pa rin ang mga supporters sa kanya. Siguro, mga kababayan, sa ngayon magagamit nila si Aimee dahil pang-additional, mga kababayan, na mga dokumentos, pang-supplement, mga kababayan, na mga ebidensya nila sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Yan lang ang sa tingin natin ang dahilan kung bakit nakikipagkaibigan pa rin yan si VP Sara kay Aimee. She is saving their family's asses. Kasi ito kung halimbawa, may... Asses. Pag naupo na yan si mga kababayan, si Sara Duterte pagka presidente, malamang sa malamang hindi mapapanagot yan si Ngagba. Dahil andyan si Aimee, mga kababayan, magmamakaawa. Ano na lang yan? Sorry? Pasensya na lang. For the past 6 years, binaboy ang Pilipinas. Makikiusap yan si Aimee Pasa, itong extraordinary rendition, may sa batas. So, hindi na po pwedeng gamitin yan. So, hindi na po pwedeng halimbawa, may isang presidente, dalhin sa dahig or sa ibang bansa. Hindi lang presidente, kahit isang ordinaryong Pilipino. Bawal. Kasi meron ng batas. So, parang nangyayari, tingin ko dito, Super Ate is saving her brother's ass. Kasi, kung halimbawa man, maging presidente si VP Sara Duterte at merong... Ito na nga sinasabi natin, batas na nagbabawal ng extraordinary rendition, so hindi ngayon madadala yung kapatid niya papunta sa ibang bansa. Pero wag nang dalhin dito na lang sa Bilibid, mga kababayan. Wag yan i-house arrest, tawag sa NBI sa Bilibid. Kasi double purpose. Sa mata ng tao, kumakampi si Aimee Marcos sa mga Duterte. And at the same time, ilililigtas niya rin yung kapatid niya kasi alam niya na pag nanalo si VP Sara Duterte, baka gumanti, ipadala din ang kapatid niya sa ibang bansa. So now, pag pumasa,
Wag nang ipadala sa ibang bansa, dito na lang. Believe it! Itong extraordinary rendition or Duterte bill na ito, hindi na magagawa yun ni VP Sara Duterte or sino man na susunod na magiging presidente dahil may batas na. So yun ang tingin ko dito. Ako medyo matalino to si Amy. Matalino kaya nga nandyan pa yan. Hindi. Parang mga kababayan, tuso. Tuso. Sa Senado, kahit sabihin na natin wala nagagawang malaking impact sa Pilipinas, nandyan pa rin sa Senado, nandyan pa rin sa politika kasi matalino siya. So, gamitan. Kaya gamitan sila. Even si VP Sara Duterte, tingin ko parang pinapasunod na lang din niya si Amy Marcos. Kasi wala. Dahil mga kababayan, nagagamit pa ni Sara doon sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Otherwise, walang mahihita si VP Sara dyan kay Amy, mga kababayan. Ano makukuha ni Sara kay Amy? Ang delikado pa niyan, mga kababayan, kapag magiging tandem sila sa 2028. Diyos ko, kasi si Amy, panay, join ako, Sara, sa mga sorties, sa mga events mo sa ibang bansa. Laging nagbubuntot-buntot, mga kababayan. Ang may kasalanan talaga dito na kung tutuusin si Amy Marcos kasi siya talaga nagsabong doon sa magkapatid para maging unity team. So, the blame is on her talaga. The culprit. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post the comments below.